ano? Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing eh. Pero si PRRD talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Ngayon, pumirma silang lahat sa impeachment. Akala ba ninyo ay walang premyo yun? Nakalaki ng premyo nun. Sabi-sabi, 150M ang kumakalat. Politika ng... Mukhang nabitin daw ang halata namang minadaling pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte noong Malamang nakarang yan. linggo dahil hindi ito agad pinag-usap. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayon? And welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ng Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is February 11, araw ng Martes dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon po o gabi sa ating lahat. At shoutout sa lahat ng mga viewers natin sa OFW, sa ibang bansa at pati na rin dito sa lokal sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam nyo na kung anong ginagawa natin, attendance check. Kung ano man yung area nyo ngayon sa kasalukuyan, paki-comment naman dyan. If you're watching from Sweden, Illinois, Chicago, UAE, Gapan, Bulacan, Cavite, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Iloilo, etc. Paki-comment naman dyan sa baba. At isang like and share naman mga kayon. Maraming salamat at kung bagong pasok pa lang at as in kapapasok mo pa lang, mag-subscribe ka na dahil marami ang nanonood sa akin ayon sa analytics ni YouTube hindi nakasubscribe. So nanonood lang sila. So mag-subscribe na kayo mga kayon. Wala namang bayad dyan. Shoutout natin si JU at pati na si Franklin Porog bagong pasok natin sa membership natin. Meron din tayo dyan join membership button if kung gusto nyo na mag-join sa mga membership natin, pasok lang kayo dyan. Isang like and share mga kayo na palawakin natin, palayuin natin yung boses natin at palawakin natin yung nasasakupan natin dito sa social media dahil talagang sumosobra na sila. Marami na nagsasalita na katulad natin, mga political vlogger at pati na rin ng mga may posisyon sa politiko na talagang binibisto na rin nila yung bawat isa. Diba? Talaga naman. Panoorin na natin to. Huwag na natin patagalin pa. Amy Marcos nagsalita na regarding dyan sa budget na yan at regarding dyan kung bakit hindi siya pumirma. Pati mga plataforma niya, sinabi na rin niya rito at sinabi rin din niya, no? Na malaki rin pala ang utang na loob niya sa mga Duterte. Siyempre naman, no? Ilang dekada yan na hindi naipalibing yung nanay nila, ay yung tatay nila. Only Duterte lang ang nakagawa nun. Okay, panoorin na natin to mga kayon. Higop lang tayo ng kape. Doon po sa isa rin sa malaki niyo pong advokasya, Senator Amy, yung paglikha ng regional lung and kidney kidney centers po. Well, how do you plan to fund and sustain these hospitals para hindi lang po ito maging isang proyekto sa papel? Well, proyekto sa papel siya ngayon kasi napasa na yan sa batas. Naisabatas na yan 2 years ago pero hanggang ngayon hindi pa napopondohan. O diba grabe ganun katagal, no? Ang problema sa atin yung proseso, di ba? Maraming magagandang batas na hinain yung mga previous senators, yung mga mambabatas. Maraming ginawa ng mga batas. Ang problema lang, yung proseso para may sa katuparan, ganun katagal. Pero malamang babalikan nila tayo dyan, sasabihin nila, hindi naman ganun kadali gumawa ng batas. Ano ba ang alam mo? Okay, wala naman kami alam sa paggawa ng batas. Kasi talaga namang hindi namin porte yan. Porte nyo yan, kaya nga kayo nanalo di ba? Pero kung hanggat maaari, wag naman sanang abutin ng taon bilis-bilisan naman natin, di ba? Nasa ganun, mai-implement na yan, na mapakinabangan na ng mga mamamayang Pilipino. Kaya yan pondohan kung hindi bulok yung budget. Napakawalang kwenta ng budget ng 2025 kung ano-ano sinaksak. Pero yung mahahalagang bagay kung tungkol sa kalusugan natin, hindi na ilagay. Pangarap yan ng nanay ko kasi yung nanay ko, siya yung nagtatag nung Philippine Heart Center, Lung Center, ang Lung Center, pati na rin ang Children's Center. So pangarap niya na sana, kahit wing lang daw, yung mga existing na magandang ospital, kahit hindi na tayo magtayo ng bagong gusali, basta wing lang ng magaganda at mahusay na ospital, yun na ang pagandahin ng pamahalaan para mabilis. Tapos, itumbok doon sa mga College of Medicine ng SUC para tuloy-tuloy na may residente at doktor. Yun ang plano sana. At kaya sana yung gawin kasi hindi naman tayo poor. Tapos na yung mga araw na mahirap ang Pilipinas. Medyo umaabot na tayo sa middle income. Kaya lang, linulus tayo yung budget kung sana sa mga Ilocana, ayan, ang hahawak ng budget, hindi magkakaganyan. Pati na rin yung preventive healthcare.
hanggang ngayon may mga BHW tayo. Sana yung preventive, yung bawal magkasakit, saksakan ng mahal magkasakit. Abay, kung yung BHW na nagpabakuna, nag-o-oplang timbang, sana bigyan natin ng konting sahod. Kasi ang Yes. tagal na nila at wala silang coverage. Kapag nagkasakit yan, hindi man covered ng PhilHealth o ano man insurance. So, yun yung mga plano ko sana. Isa pa, Cheryl, yung may bill ako tungkol sa preventive healthcare. Nagulat ako sa dami ng asukal sa pagkain ng mga baby natin. Yung mga cereal at saka yung mga gatas ng ating mga anak. Yung mga baby pa talaga, baby food, na bawal sa ibang bansa. Punong-puno ng asukal, walang sustansya. Ganda yun, ha? Yan sa ibang bansa, kasi naa-addict yung baby. Yan yung mga preventive healthcare. Lalaki yun, Na-addict sa may sugar. diabetes teenager pa lang. Yes, yes. So, ito po yung isa sa gusto Mga na rin. preventive Oo, healthcare, preventive saka yung healthcare. regional specialist centers. Oo, sayang yun. I've hosted po kasi health show for the past 10 years. So, Oh, tama, I've oo. gone around, and talaga pong malaking problema yung kakulangan po natin ng pasilidad ng maayos. Sabi nyo kanina, Senator, Na. ang yaman-yaman natin, hindi Yes. naman tayo poor na bansa. Kayang-kaya natin yan ponduhan. Kaya nga, kung Eh, ano po ilulustay kaya naman sa mga, nangyayari? kung ilulustay naman sa kalokohan na hindi totoong tulong, kung hindi ayuda Yan. na palakasan at politika, ay nako, talaga mauubos ang pera. Binibilang Ang ko inumin lampas nyo, ng wag 300 Milo. billion ang inuubos sa, kung tutuusin, hindi naman mahalaga yun, ilagay na natin sa kalusugan, ang mahal-mahal magkasakit. Meron pa akong panukala na sana libre yung paglilibing. Awang-awa ko sa mga mahihirap natin. Yes. Ayan, nagluluksa, naglalamay, nagiiyakan, dadagdagan mo pa ng problema at walang pambayad ng libing. Grabe. So, yun, oobligahin natin yung mga funeral establishments magkaroon ng indigent poor package. At Yun. yun, i-approve yun with DSWD. Tapos, kapag namatayan yung pamilya na classified as mahihirap ng DSWD, hindi na naman palakasan, abay, babayaran na lang ng DSWD ng tuluyan para hindi na sila mamroblema ng dagdag. Galing, ah. Kamustahin ko muna. Ano na po ba talaga? Kayo ni Wait, stop Sara? muna natin. Maganda yung plataforma ni Amy, in fairness. Pero sana totoo, no? I mean, sana totoo ka, Amy. I mean by doing that, sana hindi ka namamangka. Sana talagang ang puso mo nasa taong bayan, no? Gaya ng mga Duterte na talagang ang iniisip taong bayan. Sana ganun ka. Kung ganun ka, tas ganyan yung plataforma mo, it's all about health. It's all about having a free funeral o pagpapalibing. Maganda yon actually. Hindi kita kinakampihan, pero yung plataforma mo based on your statement, maganda siya. Sana totoo. Ay, tanungin natin itong mga manonood ko kasi mas kilala ka na itong mga to eh. Ano sa tingin nyo? Atin ba to? O doon pa din to sa kapatid niya? Paki-comment dyan sa baba. Tuloy natin. Friendship over na ba? Or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Huwag mo nang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing eh. Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing ng yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga. Naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong. Kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang aaminin ko at mananatili yun. Kaya yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan eh. Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Ipagtatanggol ko yung kapatid ko kung mga destabilization, revolutionary government, ano pa ba yun, BBM resign, kung ano-anong kalokohan. Paragay ko, aksaya lang ng panahon yan at pera. Madatong yan eh. Pagkatapos, mauubos ang lahat ng atensyon natin, hindi na tutumbukin yung presyo ng bigas. Yes. 60 kada kilo, makatarungan ba yan? Madadagdagan ba yan yung trabaho para sa ating mga kabataan? Abay, walang silbi yan. Dapat mag-I-me solution tayo sa tunay na problema. Na-promote With pa. this, yung pong impeachment, ang sinasabi, sa June na po yan. Pero sa tingin nyo po, ay ano ba to, usaping political na lang, napopolitika na lang po? Wala, palagay ko, ang June talaga kami magtatagpo ulit at nagtataka rin ako, bakit naman pinadala sa aming gabing-gabi ng kahuli-hulihang araw ng sesyon. Samantalang pinag-uusapan na nila yung impeachment noong October 2023 pa. Tagal na yan eh, di ba? Mainit na yung usapin na yan. Tapos final nila sa Kongreso 2 months ago, di obviously hindi siya urgent. So hindi karapat-dapat magkaroon ng special session tulad ng sinabi ni
SP, SP, Chis ah. Escudero, bakit mag-urgent ngayon? Hindi naman urgent. 2023 pa yung nakatenga, 2 buwan niyang iniintay, huling-huling gabi. Tsaka lang padala. Di, June na. Sa June na lang tayo magkikita-kita. May mga nakakausap po ako na kinoconnect itong impeachment dito din po sa issue ng budget insertions. May iba sinasabi para matabunan ng budget insertions na issue, eto, ipinush ang impeachment. Meron din nagsasabi na Talagang magdududa ka connected. sa timing Nakakapagtaka Ayun po, yung timing. it's the Tulad ng timing. sinabi ko, lumang tugtugin na yan Kung bakit last 2 minutes, biglang ariyan. Pero okay lang. Ang impeachment is a fundamentally political procedure. It's not simply a legal effort. So, ayun, kailangan na isipin siguro natin ano talaga makakabuti sa ating bansa. May eleksyon na. Meron pang impeachment. Labis-labis na pamumulitika. Politiko ako pero nahihiya na ako sa sarili namin. Dapat talagang balikan namin yung sinumpaan namin. Sana all nahihiya. Na sasagutin yung tunay na problema ng bansa. Kasi Yun. po mention nyo yung budget kasi nabulok na budget and then the timing. Meron nga po nagsasabi, Senator Amy, na para matabunan yung budget insertions, Oo, nabasa ko rin yun. impeachment. Oo. Pero may mga nagsasabi rin na connected yung mga dahil dun sa budget insertions, connected doon sa Maraming pag-usad ng nagkaduda-duda. impeachment. You think kailangan imbestigahan po talaga ito? Hindi talaga mulat sa poll. Ako hindi pumirma nung BICAM report na maraming blanco. Hindi ko matanggap na halos 70 yata yung blanco. 60. Tanong ako ng tanong, sabi ko, ba't wala 70, 70. mga halaga to? Paano natin babayaran to? Paano ba ito pipirmahan na blank check? Anong klase to? Tapos sabi na, hindi pa handa. Pero mag-BICAM na kayo bukas. Sabi ko, kung photo op yan, di ako pupunta. Tatakot ako, mapilitan pa ako pumirma dyan. Di ko naman maintindihan. So, hindi talaga ako sumipot, hindi rin ako pumirma. Kasi may blanco talaga sa BICAM report. At nagugulat ako, yung mga pinag-usapan namin, katulad yung karagdagang ospital, yung bibigyan ng pondo, yung malalayong lugar na kawawang-kawawa na talaga yung mga ospital. Tapos yung mga rice program, isipin mo, rice program, and lahat na nahihirapan sa bigas, nagkaltas din sila sa rice program ng 10 billion, nagkakagulo sa West Philippine Sea, nagtanggal ng 15 billion, Yes. PhilHealth, 70 billion, 4Ps, 50 billion. Saan napunta lahat ng pera na yan? Kung Yun. saan na kung ano Kakap. ayuda ko no. Kaya sabi niyo po ang blanco, doon sa mga nakalipas na Yeah. lipas na taon bilang yung senador, may mga nakikita rin ba kayong mga blanco? Never yata nagkaroon ng blanco. Imposibleng blanco. Kasi kahit ang dami-dami niyan, hindi mo naman kayang basahin one by one. Meron pa nga nasisingit Kaya inis na inis ako nun yung papaltan yung konstitusyon natin ng suhol. Sinuhulan yung marami. Yung pala may 12 billion na siningit doon. Ang gulat ko kaya, pagkatapos may akap na siningit din. Kalaki-laki, 26.7 billion. Grabe. Abay, sabi ko, ano ba itong pinagsisingit dito? Ngayon naman, baliktad. Imbes na dagdagan at singitan. Ngayon naman, nagbablanko. Blanco. Ano ba naman to? Ano bang ginagawa sa budget natin? Sabi ko nga, that's public funds, walang sikreto dyan. Hindi yan secret recipe ng mga fast food, Kailangan bulat-latin yan sa publiko at magkaroon ng hearing, alamin kung sino nangangailangan ng pera at doon itumbok. Huwag yung ganito na tayo-tayo dito nagkakasunduan. Tama ba yun? Cash sunduan. Cash sunduan, 'di ba? Si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos na rin galing, no. Hindi na tayo mahirap na bansa. And kung ikaw, I think mararamdaman mo naman 'yun Mararamdaman mo naman 'yun. Mararamdaman mo in a way na alam mo na kung aware ka sa politics, yung mga pondong pinag-uusapan na lalaki, 'di ba? Alam mo na hindi naman tayo ganun kahirap na bansa compare sa iba, no? 'Di ba? Totoo. Kaya nga, nasa middle income na nga, sabi nga ni Senator Amy Marcos nasa middle, mararamdaman din naman natin yan. Tayo din naman yung makakaramdam Ang nakakatanga lang, no? Ang nakakatanga lang, nakakagago, pakinggan, tignan, susiin, na meron talagang mga politiko na talagang sadyang binubulsa yung kaban ng bayan. Definitely meron. 'Di ba? Definitely meron. Nakakapagtaka. Ang tagal ng proseso, no? Ang tagal kasuhan, ang tagal matanggal. Ano pa yung hinihintay natin? Yung next election? Bago makasuhan yan? Biri mo, sana napunta yung mga pera. 'Di ba? According nga kay Senator Amy Marcos, dapat kung sino yung mga departamento o mga sangay ng gobyerno ang nangangailangan ng pera, dapat doon bigyan ng budget. Tulad na lang ng edukasyon, health, yung mga kalusugan ng bayan, 'di ba? Kasi dapat doon napupunta yung mostly na pera. Kasi gaya nga yan, ang hirap magkasakit. 'Di ba? Talaga yung iba, mamamatay na lang. Wag lang magpa-hospital kasi alam nila negative sila dyan. Magbabayad na sila, may utang pa sila dyan paglabas nila. Patay pa yung tao. Ganun kalupit.
Ganun kalupit sa Pilipinas, lalo na pag wala kang pera. Swerte, masarap magkasakit, sa totoo lang eh. Kasi may mag-aalaga sa'yo sa ospital eh, lalo na kung may pera ka. Diba? Don't get me wrong. Don't get me wrong doon sa statement niya. Siyempre, hindi masarap magkasakit. Yun nga lang, mas mahirap magkasakit kung mahirap ka. Dahil kasi, magbabayad ka. Magkano yung kwarto? Diba? Magbabayad ka. Kahit sabihin mo nasa public ka, bibili ka ng gamot, wala doon sa public, lalabas ka, babayad ka pa rin. Diba? I mean, sana doon na pupunta yung mostly na budget na obviously inumit nila ngayon o tinanggal nila ngayon. Diba? Panoorin natin na itong next na video natin. Kanina ba ito? Kaya Atty. Sal Panelo. Naninimbang umano ang Senado kung kaya't hindi nito tinalakay ang Article of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo. Ayon yan sa isang dating Chief Presidential Legal Counsel. Narito ang balita ni Jane Codnita. Mukhang nabitin daw ang halata namang minadaling pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte noong Malamang nakarang yan. linggo dahil hindi ito agad pinag-usapan sa Senado. Sinabi ni dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos ang halos 2 beses na pagkakatenga ng reklamo laban sa Vice Presidente ay mabilis itong nakakuha ng lagda nitong huling araw ng kanilang sesyon noong Pebrero 5. Ang impeachment complaint ay nakakuha ng 240 votes na higit sa kinakailangang 103 na boto para umusad ito sa Senado na tatayong impeachment trial court. Pero ang Senado bigong mapag-usapan ang articles of impeachment. Sa Hunyo 2 pa tatalakayin ang reklamo kung kailan magbabalik ang sesyon ng Senado. Tatalian mo yung mga senador pag nagkaroon ng impeachment trial. Anim sa kanila ang tatakbo. Hindi papayag yun. Pero mo, habang yung mga iba nagkakampanya, sila nakaupo doon araw-araw. See, it will jeopardize their chances of winning the election. Pero sa tingin ko, mas matindi yung tumitimpla naman sila. Parang they're trying to avoid Lumang people's tugtugin eh. outrage. Are they? Yes. Iniiwasan nila yun eh. Kasi pag tinuloy talaga nila maniwala ka, grabe na nga ang galit ng tao eh. Baka yung namumuong galit, baka ma-unleash ng di oras. Magkaroon tayo ng Lumabas, no? upheaval proportions dito sa ating bansa. Magkaroon na naman tayo ng gulo. Dagdag pa ni Panelo, kung itutuloy ang impeachment laban sa bise, ay tiyak na magkakagulo sa politika na siguradong pagsisisihan ng mga nagsusulong nito. If you notice, binanatan sila ng mga netizens. Pati mga kritiko. Pagkatapos, hindi mo ba napansin, bigla na lang sila nagkakandarapan na magpaliwanag. Bakit sila bumoto ng yes? Kasi sinasabi po nila, hindi, obligasyon naming pumirma. Mag-yes ang boto namin sa impeachment sapagkat yan ay isang tungkulin sa saligang batas. Alam nyo, kabalbalan po yun. Pinaglululoko tayo ng mga ito eh. Una nang ipinaliwanag ni Panelo na ang constitutional duty ng mga mambabatas ay hindi para pumirma sa impeachment, kundi para makipagpartisipa bilang mga miyembro ng Kongreso at pag-aralan ang inihaing reklamo bago bumoto kung pabor o hindi. Ikinatutuwa naman ng dating opisyal ng palasyo na sa kabila ng mga anyay panlilinlang na ito ng mga mambabatas ay maraming netizen na ang hindi naniniwala sa mga ito. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent tagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yung mga ganitong klaseng sitwasyon, actually hindi na bago to eh. I'm sure narinig nyo na to, lalo-lalo na doon sa mga senior natin, sa mga nakikinig sa atin na mga naabutan to. Actually hindi na bago yung ganito. Nag-iiba lang yung version, kumbaga. Talagang ganito pagka malapit na election eh. Pagka ganito talaga yung politika eh, di ba? Talagang yung, ang tawag ko nga dito, laro na, nilaro pa. Di ba? Ganyan ang politika. Ako nasa 44 na ako. Siguro yung mga nasa 50 o 60 pataas, yung mga talagang naabutan pa yung mga past na election. Masasabi din nila na ganito rin eh. Ganito rin, may similarity, may paghahalintulad, naiiba lang yung version, naiiba lang yung tao, yung sangkot, naiiba lang yung karakter. Pero in some way, ganito talaga ang laruan. No? Mas maganda lang ngayon kasi may social media. Kumbaga, kayang suportahan ng documents tulad ng picture, ng video. Unlike before na
hindi natin alam, no? Mainstream media lang yung inaabangan natin. Paano kung binayaran yung mainstream media doon sa pagbabalita? Yun na rin yung papaniwalaan natin. Unlike today, parang everybody is may karapatan na mag-report sa kanya-kanyang nilang mga profile account, di ba? Kung baka tatandaan nyo, doon sa Facebook natin, pwede kang you entitled ka on your own opinion na pwede kang mag-report sa sarili mong profile. Siyempre, pananaw mo yan. So, bawat isa ganun eh. Kaya parang lahat nagiging pre-journalist. Diba? Na to the point na pwede silang mag-post ng picture, mag-post ng video, mag-post ng kuro-kuro nila, ng saloobin nila. So, yung freedom of speech, medyo nagkaroon ng means. Yung social media ang ginamit. Mga social media platform, yun ang ginamit para ma-voice out nila yung mga nakikita nila, yung mga naoobserbahan nila. Kaya mas lalong kinakabahan, mas lalong tumitindi, no? Unlike before na parang nakatikom yung bibig, nakapiring yung mata, may takip yung mga tenga ng bawat mamamayang Pilipino na hindi makapagsalita. Pag nagsalita naman, hahanapan na ebidensya. Noong time na yun, wala namang mga social media, wala namang CCTV. So, ang hirap mong patunayan, di ba? Ang hirap mong patunayan. Pero unlike today, medyo mas madali. Dahil na rin sa social media. Pero syempre, pag sobrang gamit ng social media, alam na natin yan, lahat ng masama, bawal, di ba? Lahat naman ng lahat ng masama, bawal. Lahat ng sobra pala, masakit na yan. Kumbaga, masama, nakakasama na din. Kaya kumbaga, gamitin natin yung social media sa tamang paraan. No? Mga kayo palawakin natin to. Palawakin natin itong video natin. I-like at i-share nyo din yung video. Karamihan ng mga nanonood sa akin hindi pa nakasubscribe. Wala namang bayad yung subscribe. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo in a way na palawakin natin yung boses natin. Palawakin natin yung video na to. Nang sa ganun, mas okay na eh. Kung tayo lang, aware na tayo, ikaw, ako, yung mga nanonood sa akin, aware na tayo sa nangyayari sa politiko natin, sa bansa natin. Yun nga lang, mas marami silang ayaw mangialam, mas marami silang ayaw ma-involve sa politics. So, sa pag-like and share ng video na to, sa pag-subscribe nyo, at least kahit papano, ma-touch natin kahit ilang porsyento lang doon sa mga hindi pa naniniwala, sa mga hindi pa, ayaw pang ma-involve sa ganitong klaseng politiko. Hindi naman sa pakikialam no? Hindi naman sa pakikialam. Kaso, parte tayo ng gobyerno na to, kaya talagang dapat natin bosesan at dapat natin tindigan. Panoorin natin, etong si Congressman Rodante Marcoleta. Isa to sa mga talagang nakikita kong may potential at yung political will para sa tao. Matindi ang political will nito. Panoorin natin Congressman Rodante Marcoleta. Mahigit na 300 na congressmen. Ako na lang ang nagsasalita. Yun. Kung ano yung mali sa amin. Kung ano yung mali sa amin. Lahat sila ay pare-parehong may projects. Ayun, pumirma silang lahat sa impeachment. Nakalaban ninyo ay walang premyo yun. Nakalaki ng premyo nun. Sabi, 150M ang kumakalat. Politika ng pera-pera na ang nangyayari sa atin. Maawa kayo 150. sa ating bansa. Grabe yan. Maawa po kayo sa ating bansa. Iguhit natin ang isang kasaysayan sa gabing ito. Unang-una, naging kasaysayan na sapagkat ito lamang ang pagtitipon na nakalikom ng ganito karaming mga mamamayan. Wala pong nagbayad sa inyo, may nagsakripisyo pa kayo, ang iba po'y namasahe pa, ang iba'y galing pa sa Visayas, ang galing pa sa Mindanao, ang iba. Wala po kaming maibibigay na pera sa inyo. Ngunit ipinakita ninyo ang kahalagahan ng pagtitipon na ito. Salamat po sa suportang yan at gusto kong samantalahin. Gusto kong ipaintindi at gusto kong bigyan ng emphasis. Magsimula tayo sa araw na ito. Makikita nila at malalaman nila kung sakasakaling ako'y nandun na po. Yun. Naniwala kayo sa akin. Mahusay ito. Kahit ilan pa sila. Kahit sino pa sila. Basta sa tama lamang po tayo. Huwag tayong lilihis sa tama. Pag nakakuha ng posisyon to. Mahirap kahit marami sila.
ilalaban natin at ilalaban ang katwiran sapagkat yun lamang po ang tanging paraang nalalaman ko kung paano ko magsisilbi sa ating bansa. Bago po ako magtapos, gusto kong pag-isipan ninyo. Kilala ninyo ngayon kung sino yung nasa Senado. Yan. Kilala nyo rin kung sino-sino ang lalapit sa inyo. Mga ilang araw pa ang darating. Huwag kayong mainip at darating sila sa inyo, maninikluod sila sa inyo. Hihingi ng tulong sa inyo. Gusto kong sabihin ay humanda kayo. Limiin ninyo. Tandaan po ninyo yung sinasabi ko. Kapag inabot nila yung pera na yon, Tanggapin nyo. yon ang katibayan, yun ang simula ng pag-iinsulto sa inyo. Kunin nyo. Pero kalimutan nyo na yung mukha ng tao na yun. Yun. Huwag magpasalamat dahil pera nyo yun. Para sa ganun po ay magkaroon ng pagbabago ang ating Senado. Hindi man lahat makapaglagay tayo doon kahit isa lang. Kahit isa lang. Kailangan po yung bumoto ng 12? Magpapagod pa kayo? Isa lang ang kailangan nyo. Marcoleta. Sigawan, Marcoleta eh. Iba-iba po ang katawan ng ating Senado ngayon. Merong ganito, may ganyan, may ganun at may ganun. Kumbaga sa niluto, mga kababayan, Chapsoy. hindi po ninyo alam kung anong klaseng luto ang Senado ngayon. Kung magluluto po kayo ng putahe, magluluto kayo ng paksiw, alam po ninyo kung anong sangkap na gagamitin ninyo. Alam po ninyo kung anong sahog ang gagamitin nyo para makapagluto kayo ng paksiw. Kung ang sinigang kaya, kahit anong luto, alam ninyo, kabisado nyo. Adobo, alam ninyo kung anong kakailanganin nyo. O kung titignan mo ang Senado ngayon dahil iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog sila. Anong klaseng luto ang Senado ngayon? Chapsoy. Lutong Macau. Lutong Macau. Sunog. Biryani. Hindi nyo malaman kung anong klaseng luto. Pagtag. Kapag ang niluto ninyo ay hindi nyo maintindihan, napakahirap pong kainin. Samantalang silang magsisilbi sana sa inyo. Ibig ba ninyo sabihin, ilalatag sa inyong mesa ang isang pagkain na hindi nyo alam kung paano niluto ito? Iba-ibang sahog, iba-ibang sangkap. Paano mong kakainin ito? Ano pong kaugnayan ng lahat ng ito sa aking sinasabi ngayon? Bakit gusto kong pumunta sa Senado kahit sa ngayon ay hindi natin malaman kung anong klaseng luto ito? Bakit? Para magluto. Para sa ganon, kahit ano pang luto ngayon ito, pagdating ko doon, Magic ay sarap. magkakaroon ng isang magic sarap. Na-promote po yung magic sarap eh. Itong luto na hindi natin malaman kung ano ang pangalan. At baka doon ay magsimula. Sapagkat nagkaroon kahit anong klasa, may lasa. At mula sa lasa na yan, mga kababayan, magsisimula ang pag-asa. Yun. Dali. Di ba? Lupit. Congressman Rodante Marcoleta. Isa yan sa mga unang-una sa balota natin, mga kayo. Tandaan nyo, Tandaan nyo, ipopost natin dito sa baba. Yung mga gusto natin.
Alam nyo naman yan, mga kayon, kung sino yung mga sinusuportahan natin. Hindi ko na kailangan sumayaw sa gitna sa linya. Hindi ko na kailangan pamamangka sa dalawang ilog. Alam na alam nyo kung sino yung mga sinusuportahan natin. Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic, ano ba to? Rodriguez, di ba? Attorney Jamie Bondo, Pastor Kibuloy, VP Sara Inday Duterte. Sa lokal is Moreno at si Along Malapitan. Yan ang mga napupusuan natin at sinusuportahan natin. Oo, marahil magkakaiba man tayo ng sinusuportahan. Wala namang problema doon. Hindi naman mahirap ipilit na pare-parehas tayo ng sinusuportahan. Pero syempre kay BP Inday at Sara, alam ko yung mga manonood ko. Solid BP Inday Sara yan. Solid DDS supporter yan. Magkaiba man tayo kung sakali, in case. No? Magkaiba man tayo, lalo-lalo na sa lokal. I'm sure maraming hindi masyadong pamilyar sa mga lokal na napupusuan natin. Okay lang, walang problema. For as long na nire-respeto natin yung bawat isa in terms of, dapat kasi ang respeto ino-earn, di ba? Pero dapat marunong ka din ibigay yung respeto, lalong-lalo na doon sa mga taong minsan hindi ka rin nire-respeto, di ba? Pangit kasi yung hindi ka nire-respeto tapos susukle mo, hindi rin pang-re-respeto. Kumbaga, respeto bilang tao lang. Pero syempre, sa mga trabaho, sa mga yung mga trabaho, kung hindi naman talaga dapat pansinin, pansinin natin, busisain natin, di ba? Pero yung respeto, siyempre, kumbaga, yan ang parang pinaka-bakod natin, di ba? Huwag kang papasok dito, respeto mo yun sa akin, hindi ako papasok sa boundary mo, respeto ko yan sa'yo. Mga kayon, maraming salamat. Ito lang yung mga issue ng bayan natin pag-usapan. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share ng video natin at subscribe na rin. Nang sa ganun, gumana naman at pumabor naman sa atin yung YouTube algorithm natin dahil talagang hindi tayo nire-recommend ng YouTube sa ngayon. Maraming salamat, Joe Malone TV. Issue ng bayan nating pag-usapan. Thank you po.